Pare, makikisama na ako sa usapang fighter of the decade or boxer of the decade. Mainit na usapan pa rin hanggang ngayon. Kaya sali na tayo dyan. Pow Salud, POWCAST SPORTS. Pag-usapan natin kung bakit ba tingin ko si Manny Pacquiao ang fighter of the decade. Kaya tatanungin ko na rin kayo. At gusto kong sabihin nyo yung talagang dahilan nyo kung bakit itong boksingero na ito ang napili nyong boxer of the decade or fighter of the decade. Isulat nyo yung dahilan, ha? At ilagay nyo yan sa comment. This is POWCAST Sports Podcast, hosted by Pow Salud. Pero pag-usapan muna natin kung sino ba yung mga kandidato. Candidates for fighters of the decade or fighter of the decade and fighter of the year. Fighter of the year, of course, Manny Pacquiao kasama dyan. Canelo Alvarez, Naoya Inoue, Josh Taylor, Errol Spence. Yan po ang mga fighter of the year. Pero tingin ko ang mananalo dyan si Manny Pacquiao. Dapat si Manny Pacquiao kasi 41 years old, man. Pero sulitin na natin lahat sa fighter of the decade. Ang 5 kandidato. At pag-usapan natin isa-isa. I-search natin ngayon sa Google kung ano ba yung mga ginawa nila at i-judge natin kung sila ba ay karapat-dapat na maging fighter of the decade according po ito sa aking perspective. Ngayon, iba rin ang perspective nyo and other boxer fans, analysts, they have their own perspective on who is the fighter of the decade. So, 5 po yan: Manny Pacquiao, Canelo Alvarez, Floyd Mayweather, Andre Ward, and Vladimir Klitschko. Pag-usapan na natin, unahin natin yung bandang huli. Yung bandang huli po, ito po ay isang heavyweight boxer. At kumbaga, actually, I tingin ko, meron na pala bago ko sabihin, habang niloload ko itong record ni Klitschko, para sure, yung mga ibang agency po, kaya ng WBN, may mga iba't ibang newspaper or online na nagdeklara na ng kanilang fighter of the year or boxer of the decade, fighter of the decade. Kagaya for example, yung WBN na naglabas na fighter of the year si Manny Pacquiao, tapos si Floyd Mayweather ang boxer of the decade nila. So kanya-kanya po yan. Pero ano ba talaga, sino ba talaga yung pinakamahalaga at pinaka nakikita natin na dapat yung prestigious, kumbaga sa belt, ayan yung WBC, WBA, WBO, IBF, yung 4 na prestigious sanctioning bodies na pag ikaw nag-world champion dyan, talaga makikilala ka. So, miski ako, pwede ako mag-award ng aking fighter of the decade or boxer of the year. Pero sino ba naman ako? 'Di ba? Parang ganun din yan. So, ang inaabangan po nating resulta ay ang resulta na manggagaling po sa BWAA, Boxing Writer Association, and ang Ring Magazine na kilala din naman sa kanilang mga awards. So, yan po. So, Vladimir Klitschko, let's talk about this boxer and his current record on BoxRec: 64 wins, 5 losses. Dr. Steelhammer. Ang huling laban niya po ay 2017. Yan, 2017 against Anthony Joshua at Tyson Fury, parehong talo. Parang hindi na kagad impressive. At yung laban niya, bibilangin po mismo natin kung ilan yung laban niya simula nung 2011 or 2010. 2010, simulan natin. 2010, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fights. At 2017, isang laban lang. Parang kulang po ito. Parang may 3 taon siyang dapat bunuin. Yung pa lang, at saka talo yung huling laban niya. So, magaling itong si Klitschko, pero as a fighter of the decade, I don't think he deserved it. Just being honest with you, I don't think that he deserved the fighter of the decade award. So, mahirap. 2017 yung huling laban niya. Tinitingnan ko rin dito kung may record ba siya nanalo siya ng fighter of the year from 2010.
Wala rin eh. Wala. So, let's go to our next candidate. Meron ba dito tingin na si Klitschko from Ukraine is deserving to be the fighter of the decade? Okay, kung ikaw naniniwala ka, comment mo lang. Pero let's go to Andre Ward. Andre Ward. Ito po si Andre Ward, ang isang tingin ko strong candidate as well for fighter of the decade. Same goes with Saul Alvarez. So si Andre Ward, ang record niya, ino-load ko ngayon para make sure tayo. 32 wins, 16 by knockouts, and walang talo, undefeated pa rin. At malinis na malinis ang record nito ni Andre Ward. Ikaw ba, tingin mo si Andre Ward ang iyong fighter of the decade? At bakit? Bakit si Andre Ward ang iyong fighter of the decade? So, kung titingnan po natin yung record ni Andre Ward na 36 years old, talaga ang dami niyang laban. So, bilangan natin from 2010. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fights. Pero, hanggang 2017 din. Parang ang hirap naman ito i-quantify na fighter of the decade pero hindi kaya lumaban at the end of the decade or 2019. But anyone can argue, ang dami niyang tinalo, undefeated, hawak-hawak niya, WBA belt, IBF belt, WBO belt ng light heavyweight. So, meron siyang ginawa. Kumbaga marami siyang napatunayan at siya rin ang nanalo ng World Boxing Classic Finals noong 2011. Talaga namang maraming accomplishment itong nagawa itong bata na ito. Pero, kukumpara po natin yan, ha? So, again, at that decade alone, champion siya ng 3 division. So, 3 belt. So, talagang napakalaking bagay na ito para dito kay Andre Ward. So, next tayo. Next. Sino ba yung next na candidate na dapat nating pag-usapan? Walang iba kundi si Floyd Mayweather Jr. So, tingnan natin ang record. Actually, alam ko na yan 50-0. Undefeated record. The best ever kung tawagin niya yung sarili niya. Pero I don't think he is the best ever. Hindi porket undefeated, the best ever ka na. Pero pretty boy, I'm sure you got a lot of money, you got a lot of cash. And here we go. 2017, yung huling laban niya against Conor McGregor pa. So kung titingnan mo talaga, 2015, yung legit na laban niya. So yung huling legit na laban niya, 2015 against Andre Berto. Ibig sabihin, ang totoo niyan, 5 years lang siya lumaban. 5 years lang siya lumaban ng tunay na boxing. So, titingnan natin to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 lang. Ulitin ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na laban. 2017, huling laban niya against McGregor, pero ang huling legit na laban niya, 2015. So, 5 years lang talaga. Siyempre, alam mo na naman nanalo siya kay Conor McGregor. Nung unang-una, sabi nila hindi daw kasama sa record. Yan. So anyway, nilabanan niya pa si Tenshin. Pero wala yun talaga sa record. Anyway, yan po, 5 years. How would you consider that as a fighter of the decade? Kung 5 taon lang siya lumaban. So ano yung nangyari nung the rest of the 5 years? Oo, tinalo niya si Manny Pacquiao. Tinalo niya si Saul Alvarez. Na parehong candidate din na babanggitin natin mamaya. Pero, 5 taon lang. Is there a rule for that? Meron bang rule na dapat buong 10 years ka lumaban? Yan po ang isa sa i-consider natin para sa akin po sa Fighter of the Decade. Again, di ko alam kung anong rules ng Ring Magazine or ng Boxing Writer Association. America. Let's wait. Lapit na. So, pag-usapan na natin yung sunod na kandidato ng ating Boxer of
the decade. Yan po ay walang iba kundi si Canelo Alvarez. Itong si Canelo Alvarez ang isa sa tingin ko rin na posible. Actually, kung matatalo si Manny Pacquiao ng boxer of the decade, ayoko lang matalo siya kay Floyd Mayweather. Dahil tingin ko hindi karapat-dapat dahil 5 taon lang talaga siya lumaban. Although magaling siya, sabihin na natin na galing talaga niya sa boxing. Pero 5 years, kalimutan mo yung laban niya kay Conor McGregor. Kalokohan yun. Di ba? So, balik tayo sa ating pangalawa. Ang kay Saul Alvarez, ang hero ng Mexico, 53 wins, 1 loss. Isa rin sa pinakamalakas kumita sa boxing ngayon. As in, malakas talaga ang kita ni Saul Alvarez. So, titingnan natin ang record ni Saul Alvarez in the past 10 years, in the past decade. Unang-una, tingnan muna natin kung ilang laban niya. 2019, of course, nabuo niya yung buong decade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 fights! Pinaghirapan niya talaga ang buong dekada. Lumaban siya ng lumaban at isang beses lang siya natalo sa dekada na yon. At actually sa buong career niya, isang beses lang talaga siya natalo. And grabe, 29 years old pa lang, 23 wins, 1 loss, 1 draw, 14 KO, and yung 25 na laban niya, 16 dong world title. Ang problema lang dito kay Canelo Alvarez, yung kanyang nababalita na issue sa testing positive for drugs. So, sa clenbuterol, nahuli siya dun eh. So, I don't know if we wanna just, kalimutan na natin yung issue na yon because ang ganda ng achievement niya. Para sa akin, maganda yung achievement ni Saul Alvarez dito sa decade na ito. At of course, sa buong career niya, ang daming championship, ang daming niyang kinalaban na magagaling. Kinalaban niya si Gennady Golovkin 2 beses, tinalo niya. Julio Cesar Chavez Jr. Miguel Cotto. At ang problema talagang Sergey Kovalev. Tumaas pa siya ng timbang dito sa World Light Heavy. So, talagang ang daming accomplishment nito ni Saul Alvarez. Wala kasing makatapat talaga sa kanya. Iba talaga yung talento nito. So, I wouldn't be I wouldn't be sad kung siya yung manalo. Pero I don't think he's the winner. You wanna know who's the winner? Parang obvious naman. Pero try natin our best isabihin kung bakit tingin natin nanalo ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao as fighter of the decades. Ngayong nakita nyo yung mga accomplishment ng mga nakalaban niya o makakalaban niya sa fighter of the decade, habang hindi niyo pa alam kung anong explanation ko kay Manny Pacquiao. Sa tingin nyo, doon sa apat, sino yung pinakamalapit na posibleng manalo ng fighter of the decade? Sino sa tingin nyo? Okay, tingin ko si Saul or si Andre Ward. Anyway, pag-usapan na natin Manny Pacquiao. So sa buong decade 2010, 12 wins, 4 losses ang kanyang record nung decade na yon, dekada na yon. Pero ang total record niya 62 wins, 7 losses. And he is the current WBA Super World welterweight champion at 41 years old. So, maraming beses din siya naging champion nitong dekada na ito. Ang isang tanong ko muna sa mga tao may ko-consider ba yon na something extraordinary kung champion ka at 41 years old? Sa tingin nyo may i-consider?
So, balikan na natin. Yung unang 2010, Joshua Clottey, si Antonio Margarito. Dito niya rin pala nakuha yung welterweight, yung yung parang isa sa title niya na 154 I think against Antonio Margarito. Dito niya nakuha yung championship na yon. So, kinalaban niya sa dekada ito si Antonio Margarito, Shane Mosley, Timothy Bradley, Juan Manuel Marquez, Floyd Mayweather, Keith Thurman, Jeff Horn. Greatest yan. Anyway, yun yung mga kinalaban niya. Natalo siya kay Jeff Horn, natalo siya kay Floyd, kay Marquez at kay Timothy Bradley. Pero yung mga pagkatalo na yon, kumbaga, kung iisipin natin, it's okay. It's big events. 4 losses, yun lang siguro yung pwedeng i-question ng mga tao sa pagiging fighter of the decade kung papipiliin. Pero there are a lot of things to consider. Like for example, yung at his age, he's able to beat a lot of fighters, even Keith Thurman who's at his prime. And si Timothy Bradley mismo, sinabi na si Manny Pacquiao ang kanyang fighter of the decade. At saka Manny Pacquiao, isa siya sa pinakamalaki ring kumita. And 435 approximately million ang kanyang kinita ng doon sa decade na ito. And pag siya yung lumalaban, buong mundo ang nanonood. And Pilipinas, Asia, so nahatak niya ang Asia tuwing lumalaban siya. And 4-decade champion, okay? And he was able to maintain, kumbaga, his high level of fighting this decade. So, ang hirap nun, ang hirap pantayan. I think Manny Pacquiao should win this for that accomplishment alone na tinalo niya si Keith Thurman, tinalo niya yung mga magagaling na boksingero at his age. Tuloy-tuloy lang yung laban niya. Okay? So I think for me because of that and because of the accomplishment that he's done relating to boxing, outside of boxing, na marami siyang fans na nakuha, yung mga memorable fights niya, this is a strong consideration para sa fighter of the decade. Kayo, ano sa tingin nyo? So, again, i-explain ko lang sa inyo, si Manny Pacquiao na yung huling fighter of the decade. Siya na yung nanalo last time. Kung sakaling mananalo ulit siya, parang he'll be only the second ever to be recognized in 2 decades. Ang una yata si Sam Langford, and si Henry Armstrong din, 1930s, for the 1940s, parang double check ko dito ha. Tingnan natin. So, nandito kasi mga fighter of the decades Sugar Ray Robinson, 2 beses. Yan yung 2 beses na naging and then the rest puro 1 time na lang So, ang mga boxers of the decade, banggitin ko lang bago ko tapusin ito. Gusto ko malaman yung comment nyo kung sa explanation ko o sa nakita nyong laban ng mga boksingero, ng mga candidate, si Klitschko, si Ward, si Floyd, si Alvarez, at saka si Pacquiao, kung sino sa tingin nyo ang fighter of the decade. Sam Langford, 1910, Benny Leonard, Henry Armstrong, Sugar Ray Robinson, 1940s and 1950s, the same. Muhammad Ali in the 1960s, Roberto Duran, 1970s, Sugar Ray Leonard, 1980s, Roy Jones Jr., 1990s, Manny Pacquiao in the year 2000. Siya kaya uli in the 2010. Abangan na lang natin at comment kayo kung ano sa tingin nyo ang magiging desisyon ng BWAA at ng Ring Magazine sa kanilang fighter of the decade. Pow Salud, POWCAST SPORTS. Salamat po sa pakikipagkwentuhan sa akin. Hanggang sa muli, do not forget to subscribe at abangan nyo yung mga video natin. Malapit na yung boxing events. Pupunta naman tayo ulit doon. Magre-record tayo ng mga vlogs. Kompleto tayo. May podcast gaya nito, may vlogs, may fight, at kung ano-ano pa. Salamat po. I'm out of here. POWCAST Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.